Sa video natin ito mga boss, pag-uusapan natin yung pag-drawing ng mga pundasyon sa AutoCAD. Step by step po nating pag-uusapan kung paano gawin, i-drawing yung mga pundasyon gaya ng mga isolated footing, yung mga step footing, pad footing, trapezoidal footing at iba pa. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po muna palang kalimutang pindutin yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una natin gagawin mga boss, dito sa mga pundasyon at saka sa poste, etong bakal ng poste mga boss at saka etong bakal ng pundasyon, eto munang pad footing ang i-discuss natin paano gawin ito. Ito yung sample natin mga boss. Meron tayong laki ng footing, 1000 mm by 1000 mm o 1 meter by 1 meter, no? Tapos yung poste natin, meron siyang sukat na 250 mm by 250 mm. So millimeter po yung unit natin, no? Tapos meron siyang mga bakal, itong poste na 4 na 20 mm diameter main bar, ito yon. Tapos yung lateral ties natin o anilyo is 10 mm diameter bar, ito yon. Tapos yung mga bakal ng pundasyon natin, both ways o parehas na direction, no? Along X and along Y, merong 6 pieces na 20 mm diameter bars both ways, ito yon. 6 na piraso daw dito at 6 na piraso dito. Ang taba niya is 20 mm diameter bar, no? Ngayon, kung titingnan natin, meron na tayong example. Ito yon. Ang kapal ng footing natin ay 300 mm or 0.3 meters, no? So, subukan natin na gawin ito. Bibigyan ko kayo ng idea sa technique ko, no? Kung paano gawin ito. So, ang technique ko mga boss, kukunin ko muna yung layers. Na-discuss naman natin yung mga layering, no? So, kunin ko muna yung layer ng footing at magre-rectangle ako. Click. Pagkatapos, ilagay ko yung sukat nito. Dimension option tayo. 1000 mm along X and 1000 mm along Y. Ito na yung sukat ng footing natin. Kung i-dimension natin yan, ito yun mga boss. Ayan na. Na-discuss naman natin yung command na rectangle, na. So, ngayon, ang susunod na gagawin natin, ito ng sukat ng poste, no? Kunin natin yung layer na column. Na-discuss natin yung mga layering na yan. So, rectangle tayo. Ang sukat niya, dimension option, 250. Sample lang naman ito mga boss, na 250 by 250 ang ginawa kong halimbawa, na. Ayan. So, yung sukat niya is 250 by 250. Ngayon, paano ilalagay dito sa gitna ng footing? So, meron namang iparaan yan. Pwede nyong gawin ito. Maglaline kayo rito. Tapos, line din kayo rito. Tapos, pwede nyong i-move. Hawakan sa midpoint, papuntang midpoint, no? Tapos, erase nyo na lang yung mga line na yon. Then, erase, no? Ngayon, kung naaalala nyo yung diniscuss ko dati na mid between 2 points na options, pwede nating i-demo rito, no? So, select natin ito, move, tapos shift and right click, parang review lang. Ito yun, no? Mid between 2 points na option. Ang 2 points na yun, ito at saka ito. Tapos shift right click, mid between 2 points sa destination niya. Ang 2 points, itong midpoint na ito at saka ito. Ito na yun, no? Ito na yung mas mabilis, no? Kung alam niyo yung object snap na diniscuss natin dati, no? Ngayon, para magawa, ito na, yung poste tsaka sa pundasyon, no? Pero ilagay ko muna yung dimension nito para hindi tayo malito. Ito, 250 by 250 ito.
Ito yan. Tapos gawin na natin ito, no? So, huli natin yung bakal. So, ang gagawin natin na ang technique ko, maglaline muna ako rito sa baba, no? Ito yung baseline. Ayan, no? Match properties ko lang para parehas ko lang dito yung kulay, no? Para hindi nakakalito. Pagkatapos, gagawin natin yung footing tsaka yung poste muna. Sunod natin yung bakal. So, ang gagawin ko, kuha ko yung layer na footing. Construction line tayo. XL. Na-discuss naman natin yan. Vertical option. Ito yon. Tapos, offset natin ng 300 yung kapal ng poste. No? Select ito. Ayun. No? Tapos, magre-rectangle lang tayo para buo yung poste na pundasyon natin. O erase lang natin ito. Ito yung pundasyon natin, no? Yung footing natin, ayun, na 300 mm. Ayun. So, ibig sabihin, mag-offset lang ako rito, no? Tapos, rectangle, erase ko yung construction line. Ito na yun, no? Ngayon yun namang poste. Ito. So, kunin ko yung layer na column. Construction line uli. Vertical. So, project natin magmula rito hanggang doon. Tapos, trim na natin. Ayan na. So, ito na yung poste. Gawa lang ako ng cut line, no, dito. Simple lang naman ito. Gaganito lang tayo, no. Ayan na. Ngayon na ang gagawin natin, ito ng mga bakal, na. Meron tayong layer dito, lateral ties, main bar, no? So, ang gagawin natin, yung bakal muna ng poste ang gawin natin, no? So, para magawa yung bakal ng poste, magka-current layer muna ako dito. Sa lateral ties. So, itong lateral ties kasing ito yun, no? Ito. So, ang distance nito is 40 mm, yung minimum, no? Sa poste natin, yung concrete cover niya, no? Ito, lateral ties ito. Ito naman, main bar, no? O, offset tayo. Offset tayo ng 40. Pagmula rito hanggang doon, so, ito yung lateral tie natin, no? O yung anilyo natin. Ayan. So, ngayon, ang susunod, gagawin na natin ngayon yung main bars naman. No? So, nung main bars ng poste. So, kung naalala nyo yung diniscuss natin ng paggawa ng main bar, circle tayo. Tangent, tangent, radius. Tangent siya rito, tangent siya ron. Ang radius is 10 mm. Ang diameter kasi ng main bar natin is 20 mm. So, ibig sabihin, yung radius niya is 10 mm. No? So, ito yon. Para magkaroon sa iba, so i-mirror lang natin. Ayan na. So, para magawa yung hook, gaya ng ginawa natin dati, no? Parang review lang ito, lumilitaw, no? Copy lang natin ito, maglaline tayo rito. O, ilagay na lang natin 50 mm. Trim. I-match properties lang natin para maging lateral tie na rin itong hook na ito. Rotate natin. 45 degrees. O, tapos move natin dito. Ayun, na. So, ngayon, para rounded ito, mawala yung mga sharp na yon. Fillet tayo. Ang radius is 10 mm din. Polyline tayo. Ito na yon, no? Rounded na. So, tapos ang gagawin natin, i-hatch natin yung main bar. Ito. Solid ang gagamitin natin. So, ayun na yung bakal ng poste, no? So, ito yung anilyo. Ito naman yung main bar.
Ayan, no? So, ngayon ang susunod na gagawin natin, yun namang bakal ng puting, no? So, yung bakal ng puting, ang minimum concrete cover ng puting ay 75 mm, no? Baon kasi sa lupa, yan. Mag-offset tayo ng 75. Papasok. Ito yan, no? Explode natin ito. Erase natin ito. Layer na lang natin ng main bar ng puting. Ayan, na. So, para mabilis, copy na lang natin ito. Sa mabilisan naman ng pagano ng bakal, pwede natin i-copy na lang ito. Tapos, lagyan na lang natin ng text. Kung ano yung nakasulat dito, halimbawa, 6 pieces, 20 mm diameter bar, no? Both ways. So, yun ang susundan nung gagawa, no? Kumbaga sa pinalitaw lang natin na merong bakal dito sa puting, both ways, no? Tapos, kung ano yung nakasulat, yun naman ang susundin, no? Kaya kung gusto nyo detalyado, pwede nyo rin detalyadong i-drawing dito yung 6 na piraso, no? Including yung hook niya. So, pwede rin naman yan. So, ngayon dito, gumawa lang tayo ng ganito, tapos susulat na lang natin ito. Kumbaga, ito, 6 pieces daw na 20 mm diameter bar both ways. Ito, 6 siya rito, 6 siya ron, no? Ang taba niya is 20 mm diameter bar, no? Ngayon, ginanito na lang natin, tapos, gagawin natin ito. Ayun, yung, puting bar muna, ayun, no? So, paano gawin yan? Ang gagawin natin, i-offset muna natin ito ng 75 mm. Ito, no? Tapos, explode natin ito kasi yung concrete cover minimum dyan ay 75 mm. Tapos, magpo-polyline tayo. Polyline lang natin ito para one entity. Mamaya, para madaling ipilay. Madaling gawing rounded. Ito yung technique ko mga boss, ha. Tapos, ang gagawin natin, copy ko na lang ito. Parehas lang naman kasi yung diameter na nakalagay. 20 mm. Ngayon, kung merong ibang technique, tingnan nyo lang sa ibang video, no? Tapos, i-rotate ko lang ito ng 90 degrees. Kasi negative 45 ito plus 45. So, 90 degrees yan. 45 plus 45, 90. Na? Tapos, i-move ko lang ito. Hawakan dito. Ayun. Ito. Ang hindi accurate. I-accurate lang natin. Hawakan ko sa quadrant. Perpendicular dito. Ayan, papunta rito. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, erase ko na ito. Pwede ko nang ipili, no? Pili, ang radius ay 10 din. Pero i-polyline ko siya. Ayan, para rounded dito sa corner, no? Rounded din siya ron. So, ngayon, pwede ko nang i-explode. Erase ko na ito. Ayan, na. Match properties natin ito. Ngayon, pwede na nating i-mirror, no? So, i-mirror ko na lang ito. Para meron sa kabila. Ortho on. Erase ko na ito. Ayan, na. Ngayon, paano magawa yung mga bakal dito na 6. So, nakalagay naman kasi dito, ito, 6 siya, no? Na 20 mm diameter bar. So, pwede natin gawin, kung naaalala nyo yung copy. Copy ko ito. Tapos, hawakan ko siya rito.
Ito, array, oh. Copy array, number of items, nanghihingi siya. 6 pieces. Ayan. Pero ipipit ko siya. O ilalagay ko siya ron, no? Ayun, no? Ngayon, i-hatch na lang natin. So, type lang natin yung H. Tapos, click natin yung loob. Ito na yung mga bakal ng pundasyon ng puting, no? Pagkatapos, ito namang bakal ng poste ang gagawin natin, no? So, ito, So, ito, madali naman na ito. Kumbaga, kunin lang natin ngayon itong layer ng main bar. Tapos, construction line tayo. Vertical. Dito tayo. Tapos, punta tayo dito sa baba. Tapos, draw lang tayo ng line dito, no? O, tapos, ganyanin lang natin. Ortho off lang natin, no? Tapos, piliin na lang natin, no? Ayan. Tapos, once na nagawa ito, i-trim na lang muna natin ito. O, imi-mirror na natin ito para meron sa kabila. Mirror. Na-discuss naman natin yung mga command na yan, no? Yung mirror, no? Ito, Ayan. Ngayon, once nagawa, extend ko lang muna ito para hindi masagwan tingnan, no? Pag nagawa ito, so, yun ng anilyo o yung mga lateral ties, no? So, magdodraw lang tayo rito, no? Madali naman na ito. Makita nyo lang yung plano, no? Tingnan nyo lang yung mga plano kung ano yung distance nito ng mga anilyo. Yung mga unang distance naman niya, spacing niya, no? Tig 50 mm naman yon. Halimbawa, nakita natin sa plano, tatlong anilyo na yon, 50 mm. Susunod, nakita natin sa plano, merong tigwa 100 mm. Ayun, no? So, minsan makita natin yung tigwa 100 na yan, mga 5 piraso. Tapos, yung mga susunod, na distansya niya, center to center, tigwa 150. Ayun. O, the rest, 150. Ayun. So, at least binigyan ko kayo ng idea, no? Tingnan nyo lang yung plano kung paano sundan yung mga spacing ng mga anilyo, yung mga bilang ng bakal, ng pundasyon, at saka yung bilang ng bakal ng poste. Ayan. The rest, lalagyan nyo na lang ng letter ito, o yung mga text, no? Yung mga detalye. So, na-discuss ko rin naman, no? Meron tayong leader. Click lang tayo, ganyanin lang natin. O, tapos isusulat na lang natin kung ano yung mga ito, no? So, halimbawa, 6 pieces. 6 pieces yan na 20 mm. Yung diameter, percent C. Ayan, na. 6 pieces na 20 mm diameter bar. Both ways, no? Kasi sa puting yan. Both way. Tapos, enter lang natin. Ayun, na. 6 pieces. Na-edit naman yan, pag nagkamali kayo, no? So, 6 pieces, 20 mm diameter bar, both way. Tapos, pwede nyong i-scale ito, no? O, kung gusto nyong i-explode, pwede rin naman, no? Na-i-explode naman yan. Tapos, scale para lumiit. O, halimbawa, 0.5 na lang. Move nyo na lang. Tapos, pag nagawa naman yung isa, copy nyo na lang ito. Saka nyo na lang i-edit,
no? Halimbawa, itong main bar, no? Kasi pag nagawa ng isang text, magandang kinakopy na lang tapos edit. So, para ma-edit, yung mga text, double-click nyo na lang. Ayan, no? 4 pieces na 20mm diameter bar. Main bar, no? Yan. Tapos, copy nyo na naman para sa lateral ties, no? O sa anilyo. Double click. 10mm diameter. $10mm diameter bar. Lateral ties, no? Ayan. So, i-edit nyo lang, no? Tapos, copy-copy. Lagyan nyo na lang ng detalye. Ayun lang mga boss, no? Yung naging topic natin. So, at least binigyan ko kayo ng konting idea, no? Para magkaroon kayo ng konting kaalaman. So, dito sa pundasyon. Sa susunod, iti-3D natin ito, yung mga bakal na ito. Paano ba tingnan kung 3-dimensional drawing siya mga boss, no? Hindi lang 2D ang gagawin natin. Ito muna ang pad putting, no? Saka natin pag-uusapan itong mga step putting, slope putting, pati yung mga bakal niya, no? So, kahit paano yung mga technique ko, ituturo ko para magkaroon kayo ng ideya at ma-apply nyo sa actual job, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.